Kung titingnan nyo, malinis sa wirings. So ito ang ating breaker na bago. Baliktad siya kasi ang kanyang diagram, dapat yung battery nasa top, tapos yung load sa baba. Pero dahil mababa yung wire natin, what's up guys, welcome back to my channel. To this video ay gusto kong share yung mga nabili ko na mga tools o mga gamit na kailangan natin sa ating store setup. Tama yung sinabi nila na pag marunong ka ng basic diagram o basic build sa store setup ay doon na magsisimula na ma-attempt ka na o gusto mo na mag-upgrade kasi makurious ka na sa ibang gamit para sa store setup. And yun na nga, dahil doon is naisip ko na dahan-dahan bumili ng mga tools para sa solar setup. Kasi sinishare ko lang ito, baka gusto niyo rin mag-build sa sarili niyo. At least magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga tools na kailangan niyo. For me, tingin ko ito yung mga kailangan natin. Pero in a long term is tingin ko madagdagan pa ito. Bale, una itong tools na to. Para sa ito, para ito sa crimper sa ferrules. Hindi ko lang tawag ito, ferrules. Para ito sa terminal. Yan, maraming size. Bali, isang set itong kinuha ko. Yan. Clippersan ito para ito sa mga wire na ganito. Yan. Para hindi siya makalat kasi parang balahibo, makalat siya. And then, minsan pag nilagay natin sa breaker o i-connect natin, pag hindi maganda yung pagkakapit, possible na magkakaroon ng short circuit or iinit yung breaker kasi kailangan ito mahigpit ito sa butas ng breaker. Minsan hindi may iwasan na kumakalat itong wire nito. Pero para sa safety, mas maganda na bumili ng ganito. Buksan natin para magkaroon kayo idea. Yun, marami. Ang problema, hindi ko lang ng size ito, nakalimutan ko. Parang 10 AWG. Hindi ko lang sa anong size nito, pero hanap tayo ng mag-match dito. Ito, sample ito. Bali yan, ipapasok dito. Yan, ganyan. So makita nyo, pasok yung wire. Tapos, i-crimper natin dito. Yan, ganyan, ipapasok dito. Tapos, crimper. Yan. Pero hindi ko muna gagawin kasi nga mayroon ako ibang plano dito. Kasi nagkaroon kayo idea kung saan ito gagamitin. Yan. So, ganyan. Tapos, ipapasok ito sa butas ng breaker doon sa terminal niya para maganda yung kapit. Kung titingnan nyo, malinis na siya. Hindi siya makalat yung wire. Tapos, ang mangyari, maganda yung daloy ng kuryente. Siyempre, dito, lalagyan ko rin dito. Yan. Ito yung purpose ng tools na to. Okay, sunod. Ano yung nabili ko? Ito guys, pati ito. Saan yung kasama ito? Hindi ko makita may kasama ito, dalawa ito eh. Pagka doon sa cellophane. Bali ito, para ito sa terminal ng solar wire. Ito yung tinatawag nila MC4. Yan. Hirap buksan. Ito yung makakuha. Yan. Dito ipapasok yung wire ng solar panel. Tapos lilagay dito. Tapos kailangan ito para malak or unlock itong tools na to. Hindi ko siya ma-demo kasi wala akong wire ng solar panel. Yan. Yan. Ang purpose ito iipit dito. Paano ko siya gi-crimper. Yan. So at least meron kayo idea. So kailangan na talaga ito kung gusto nyo gumawa ng sariling MC4. Kasi may pagkakataon na baka masiraan kayo na ganito. At least meron kayo tools na available pati ganito. Okay, ano pa nabili ko? So guys, yan. Ito, importante talaga ito. Kasi pinakita ko yung fire extinguisher para yun sa pag-apula ng apoy kung magkaroon ng sunog sa ating solar setup. Pero yun, kailangan kasi na manual. Ibig sabihin, kailangan may tao doon para magamit yung equipment na yun, yung fire extinguisher. Pero ito iba, kakaiba ito.
Buksan natin. Highly recommended ito na bumili kayo ng ganito. So meron siyang pandikit. Idikit to sa breaker para sakali na magkaroon ng short circuit dun sa breaker. Kasi madalas nangyari yung sunog sa breaker. Doon nagsisimula ng apoy. Kaya kailangan natin ito. Para itong triangle. Pag masunog ito, susunugin ito, tapos puputok ito. Kailangan ito sa tabi ng breaker para maging effective. Ulitin ko, para siyang triangle. Pumuputok ito. Tapos pag pumutok, lalabas yung kanyang powder or usok para patayin yung apoy. Pero based na research ko, para maging effective ito, ang kanyang function, kailangan gumamit kayo ng breaker enclosure. Para saan? Kasi dito ilalagay yung mga breaker. Pag pumutok ito, yung kanyang usok o powder ay magsa-stuck dito sa loob. Ibig sabihin, hindi lalabas yung usok pati yung powder. Tapos mas madali niya mapatay yung apoy. Unlike sa open, kung open siya, nandiyan yung break open siya. Pag pumutok, possible na hindi na mapatay yung apoy kasi kakalat agad yung powder o yung usok. Mas maganda na mayroong enclosure para makulong yung usok pati yung powder. Ulitin ko, highly recommended. At least kung walang tao sa bahay ninyo, is alam nyo na secured. So kailangan itong wire na to ay nasa banda ng terminal breaker, yung butas ng breaker, para madali siya masunog kung magkaroon ng short circuit. Okay, sunod. Siyempre ito, DC breaker. Bumili ako ng DC breaker na 60 amp para ito sa aking inverter. Kasi ang inverter ko is Snady na meron siyang built-in ATS. Ang mangyari, pag malubat yung battery, automatic lilipat siya sa grid o sa kuryente natin na either kulit man yan. Tapos, ang required ampere na kinuha ko yung pinamababa kasi 16 ampere. Kasi 100 watts lang yung inverter ko. Okay ito, 60 ampere. Protection ito para sa mga short circuit para di masira ang ating inverter na Snady. Okay. Bali, bumili ko ng wire para sa ito kasi bala ko mag-upgrade ng solar panel na 600 watts para ito sa ACC, solar charge controller, papunta sa aking battery. Kasi mayroong maximum power na 600 watts yung solar panel ko. Kaya kailangan talaga na makapal na wire. Kasi may chance na mag-charge tayo na abot sa 600 watts ay hindi agad iinit yung wire natin. Kasi yung wire na ginamit ko ay ideal lang siya sa nasa 300 to 400 watts. Ngayon, bala ko mag-upgrade. So, kailangan ko rin i-upgrade yung wire. Kailangan mag-match dun sa solar panel para maiwasan yung overheat tapos magkaroon ng short circuit. Ano pa? Bumili ako ng terminal connector kasi bala ko na pag may mga wire na putol na gusto ko i-connect, ito lang gagamitin ko. I-connect ko dito, ipasok ko lang para ma-connect yung dalawang wire. Bali ito pwede gupitin sa gitna. Yan, depende sa panggagamitan nyo. Pero ito optional lang kung gusto nyo lang. Ito ay ideal ko lang na kung sakali na mag-connect ko ng dalawang wire, ito gagamitin ko. Okay, siyempre mga terminal lug. Ito. Siyempre para makakapit ng maayos yung wire natin sa ating battery, ay kailangan meron tayong mga terminal lug na according dun sa size ng wire natin. Kailangan i-match natin dun. Ito 80 amperes, ito 60 amperes, meron 40. So depende sa gusto nyo bilhin. Basta importante yung wire na gagamitin nyo ay kailangan mag-match sa terminal lug. Yan. Ano pa? Ito sa last video na paliwanag ko na ito. Siyempre, may breaker ako ngayon na bago. 100 EH. Ang laki nito, ang bigat pa. Yan, hulog pa yung kanyang ito. Okay, bali ang bala ko kasi guys, mag-upgrade ng DC breaker sa aking battery papunta sa inverter. Kasi ang inverter ko ay 1000 watts. Ang lagay ko ng breaker doon ay 80 amperes. Ibig sabihin, possible na makakunik ako ng wire na abot ng 1000 watts. Walang short circuit. Ang mangyari, bigla magkakaroon ng break kasi yung amperes ay masyado mataas. So ideally, sa breaker ng 1000 watts na Snady na 12 volts,
kailangan nasa 80 to 90 or 90 above. Kasi i-compute natin 100,000 watts divided by 12. Tapos i-times pa natin sa 1.25. Yan yung safety standard. Basta maggawa kayo ng setup niyo sa pagdating sa DC breaker, kailangan may allowance. Gamitin niyo yung 125% sa formula. Kailangan may allowance siya. So ito, kung yan man nagkakamali, 1,000 watts divided by 12 volts, ang resulta ay nasa 80 plus. Tapos times pa natin 1.25. So nasa 92, 93 kung di ako nagkamali. Pero ang malapit sa 92, 93 ay 100 amperes. Kaya ito yung binili ko. Kung mapapansin nyo, iba yung kanyang terminal connection dito. Kaya tamang-tama na nakabila ko ng ganito. Unlike dun sa isa kong DC breaker na 80 amperes, kailangan ipasok yung wire tapos screw lang. Ito iba. Kaya tama rin talaga na nakabili ako ng ganito. Kasi hindi natin makunik yung wire ng maayos kung wala ito. Kung pansin nyo, ito ang kanyang specs nandito sa gilid. Uy, Chinese. Hindi pala ito. Yan. Pero pag wire nito ay mayroong proper. Hindi basta-basta ito i-wire na simpleng wire lang kasi mayroon itong mga settings. Kasi minsan kala natin sira. Yung pala, mayroon tayong nagawa na hindi na setup na maayos. Okay, anong sunod? Bali ano pa? Ano mayroon pa dito? Ang dami. Okay, so wala na no. So at least nagkaroon kayo idea kung ano yung mga nabili ko ngayon and anong purpose. Pero mamaya after ko malagay itong mga kailangan ko ilagay sa aking source setup, is papakita ko kung anong final na itsura niya. Okay guys, nalagay natin yung dapat natin ilagay, yung mga nabili natin para sa upgrade. Bali yung fair hose na sinasabi ko, ito na siya. So malinis na sa wire. Yan, nalagay ko na. Tapos yung sinasabi ko na pumuputok, parang triangle, ito na. Yan, uy, nahulog. Bali kung mapansin nyo, yung ating ito ay dito ang kanyang mga wire. Yan, malapit sa butas ng mga daanan ng breaker, daanan ng wire sa breaker. Yan, bakit nandyan? Kasi dito normally nagkakaroon ng sunog. Pag maluwang, nagkakaroon ng gloss, ito nag-spark, kaya nagkakaroon ng sunog. Pag nagkaroon ng sunog dito, automatic na masunog ito, pati ito ay puputok agad. Pero gaya na sabi ko, ina-advise talaga ay kailangan gumamit ng closure ganito. Para kung sakali pumutok yung usok, yung powder, ay automatic na mahapula yung apoy dito. Unlike sa open siya, imbis na mahapula niya agad, baka hindi mag-spread, baka mag-spread palabas, so hindi na mapatay agad yung apoy. Kung titingnan nyo, malinis sa wirings. So ito ang ating breaker na bago, baliktad siya kasi ang kanyang diagram, dapat yung battery nasa top, tapos yung load sa baba. Pero dahil mababa yung wire natin, kailangan ko sa baliktad rin. So dito ang aking battery, ito ang load. So paglagay dito, ang positive nasa 1 and 3, tapos yung negative dito. So dapat tama yung paglagay ng wire, kasi pag di nilagay ng tama yung wire, baka hindi siya mag-effective. So ito ang kanyang dating breaker, 80 amperes ito. Maganda ito sa mga below 1,000 watts, gaya ng dati ko na ginagamit 500 watts. Pero kasi 1,000 na gamit natin, kaya natin mag-upgrade ng inverter para hindi yung magti-trip kung sakali na abot siya ng 1,000 watts yung consume niya dito. Yan, sa ano pa. So malinis sa tingnan. So lagyan natin ng cover, ito ganyan na siya. So malinis sa tingnan. Bali dito, nidagdagan pa ng AC breaker. Itong AC breaker, 16 ampere. Ito yung nabili natin. Ito yung sinabi ko kanina. Connect ito sa outlet. Kasi pag meron kayong inverter pati outlet, mas magandang maglagay ng breaker. Pero may proper computation yan. Bali ang gawin nyo, 1,000 watts divided by 12, tapos times 1.25. Kasi 1.25, yan yung safety allowance para makuha natin yung tamang wire. Dito guys, pinalitan ko ng wire, dapat 8 AWG, pero walang available. Ang nagamit ko ay 6
WG. Kasi ito 10 AWG. Kasi mangyayari guys, pag dumating yung solar panel ko na 600 watts, kailangan natin palitan ng wire na mas makapal para hindi siya uminit papunta sa battery. Pwede na yung 8WG pero walang available, kaya yung 6AWG kinuha ko. So hindi ko masabi kung oversize siya, pero parang okay naman siya para malamig sa wire, hindi siya iinit agad. So ano pa, bali guys, no, nakita yung setup natin na nabago ngayon. Bali guys, magtaka dito bakit meron dito. So normally pag bumili kayo ng MCCB, minsan isa o dalawa may kasama ito, parang cardboard. Ang purpose niyan is, according sa nabasa ko sa kanyang manual, pag mag-trip ito, may chance kasi yung battery ay magkakaroon ng surge arc, kumbaga tatalon sa kabila. So mag-spark dito. For the city, lagyan ng ganito para hindi magkaroon ng short circuit dito. Kasi mangyari yan, pag mag-break, balik dito, pack, tapos mag-surge arc. So mangyari, baka masira pa battery natin. Kasi ako din sa manual, may chance na mangyari yun pag ang inverter natin ay 1000 watts pataas. Yan, kaya mas maganda na meron sa safety na divider. Okay? Hopefully guys, meron kayo natutunan o nagkaroon kayo idea kung ano yung mga nadagdag ko dito sa aking setup. Hanggang ito lang guys, thank you for watching.